Ngumiti ako ng nakakaloko. Professor nga siya, dahil ang hilig niyang mag-explain. Pero bingin na ako sa ngayon. Wala akong pakikinggan sa mga explanation niya. Ano pa bang dapat niyang ipaliwanag? Kitang-kita ko na sila. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Prof. You showed me an example, that's why I don't need your explanation. Cause I really understand it all. Tatalikod na sana ako, ngunit pinigilan na naman niya ako. Baby? Walang hiyang baby yan. Stop pestering me anymore. Ayoko nang makita ang pagmumukha mong makatika. What we have right now is over. I shouted angrily. Ngumisi ako. Well, wala naman talagang tayo sa una pa lang. You were just one of my toys. Bumakas ang gulat sa mata niya at pagkalito. What do you mean, Angelica? Gusto mong malaman? Pwes, sasabihin ko sa'yo. Panimula ko, wala naman talaga akong gusto sa'yo eh. You are just played. Me and my friends made an agreement. They dared me to seduce you and make you fall for me. At kapag nagawa ko yung bagay na yon, bibigyan nila ako ng kondo. And it did happen. Hindi kita gusto. You disgusting old man. You are just a damn professor who fell on my trap. Eyes open on Ben's face and eyes. Nagtagis ang bagang niya at may namuong luha sa mga mata niya. Sabihin mo sa akin, hindi yun totoo, Angelica. Mahal mo ako. I smirked like a villain. Totoo yun, Prof. Pinaglaruan lang kita. I told you, don't play with me. Akala ko nagbago ka na. Pinaglaruan mo lang palang damdamin ko. Sabi niya, habang nagtatagis ang kanyang mga bagang. He was frustrated. His eyes were bloodshot. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit niya. Dahil siguro napakan ng ego niya, he doesn't want to be played. Kaya nung malaman niya na pinaglaruan ko siya, ay ganoon na lamang ang galit niya. The principles of this asshole. Masakit para sa kanya na mapaglaruan lang siya ng isang estudyante na kagaya ko. Ang professor na kagaya niya. Ngayon, alam mo ng totoo. Nagkamali ka ng akala sa akin, Professor. Buena Vista. I am untamable and no one's gonna tame me. Not even you. Pagkatapos kong sabihin yon, ay tumalikod na ako. Ngunit hinila na naman niya ako at halos gumuho ang mundo nang makita ang sunod niyang ginawa. Lumuhod siya habang hawak ang kamay ko. He looked so vulnerable and weak, pleading to me. Please, huwag mong gawin sa akin to. Payag akong gawin mong laruan. Huwag mo lang akong iwan. Hindi ko na kaya pang pigilan ang luha ko. Mahal na mahal ko siya. Pero nasasaktan ako sa nakita ko. Pagod na ako masaktan pa. I can't do this. Tumayo ka, Vince. Stop being pathetic. He shook his head. Ayoko. Hindi ko kaya na lumuhod siya para sa akin. I am not a perfect partner to him at hindi talaga kami para sa isa't isa. Kahit ilayo ko pa ang kamay ko sa kanya, ay hindi niya pa rin ako binibitiwan. Ilang beses ko na siyang pinatayo, pero nagmamatigas siya. Wala na akong choice. I need to say this to him. Para tigilan na niya ako. I am sure that he will be happy with Professor Danilin. Wala nang hadlang sa kanilang dalawa. Hinawakan ko ang kamay niya na ikinatingala niya. Nag-abot ang aming mga tingin. I look at him straight on the eyes. I don't love you, Vince. And I will never do. Sabay ng pagkasabi ko ng katagang iyon, ay tumulo ang kanyang luha. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko na hawak-hawak niya. Pagkatapos nun, ay mabibigat ang mga paa ko. Palayo doon. Mahirap ito para sa akin. Ako ang biktima dito. Hindi na ako magpapaniwala sa mga ipinapakita niya at sa mga matatamis niyang salita dahil sa huli, pare-pareho lang din silang lahat. Manloloko. Hanggang dito na lang talaga kami.
I was once written on his pages, but it will never be included at the ending of the story. 4 na taong na ang nakakalipas, pero ang insidenteng iyon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. George? Where are you, dear? I called while navigating the corner of the house using a white cane. It will use by blind person. Yes, bulag na ako. Mommy, I'm here. Narinig kong sagot ng anak ko at mahigpit na niyapos ang binti ko. Natawa na lang ako dahil sa kakulitan nito. Sa loob ng 4 na taon, sobrang daming nangyari sa buhay ko at sa buhay ng anak ko. Ayoko nang balikan pa ang mapait na kahapon. Ang pinakamasamang bangungot ko. My life as a blind is always dark. Wala akong makita kundi puro kadiliman lang. Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. But I have a son with me. He serves as my light on my darkness nights and my eyes on my blindness. Siya ang nagsisilbing mata ko sa madilim kong mundo. I may lost my sight, but the good spirit gave me an eye. At yan ang anak ko. Pero ang napakasakit, hindi ko man lang makita ang mukha niya o kung anong itsura ng anak ko. Kung kamukha ko ba siya o ang papa niya. Wala man si Vince ngunit may iniwan naman siya sa akin. Hindi na mahalaga yon. We have our own life here in England. After my accident, we moved here in England to get rid of the chaotic situation on my country. Masaya sana siya ngayon, habang ako, naging miserable hanggang sa maging kontento. Sinisisi ko siya sa mga nangyari. Kasalanan niya ang lahat. That night on his condo, when I saw him with Professor Danilin, I went home with tears on my eyes and pain on my heart. Pero hindi ko na pala namalayan na wala na ako sa sarili ko. At huli na nang makita ko ang malaking truck na papunta sa direksyon ko. In that accident, I lost my vision. Malakas ang epekto ng pagkabangga ko at napuruhan ang mata ko. May bubog ng salamin ang tumama dito, kaya kailangan akong operahan. But doon ko lang din nalaman na halos 1 buwan na pala akong buntis noon. Masyado akong na-focus sa pagre-review ko at hindi ko napansin na buntis na pala ako nung time na yon. Iyon naman pala, wala pa rin ako na pala sa review na yon dahil hindi naman ako nakapag-take ng exam. Ipinanganak ko ang aking anak. Habang bulag ako, sobrang hirap. My journey was not easy that I couldn't hardly forget every detail of it. There's no one by my side, except my dad. He supported everything. Nasa Pilipinas na siya habang kami ay narito sa England. Pero hindi pa rin nawawala ang suporta niya sa amin. Kung tutuusin, pinalaki ko pa si George nang ako lang. May kasambahay naman ako dito para tumulong din sa akin sa pag-aalaga ng anak ko. Kahit bulag ako, ay na-master ko ang mga bagay-bagay kahit hindi ko yun nakikita. Nakakalakad ako at natutuntun ko ang sulok ng bahay gamit lang ang aking white cane. Kinuha ni George ang aking kamay at inilagay sa mukha niya. Feel my face, Mami. Gwapo ba ako? Sabi niya. Habang ipinapakapan niya mukha niya sa palad ko. Sa batang edad ni George, ay matalino na ito dahil naiintindihan nito ang sitwasyon ko. Isang butil ng luha ang dumaloy sa mata ko. Umupo ako para magpantay kami. Pagkatapos nun, ay hinawakan ko ang mukha niya. Kahit hindi kita nakikita, my dear, you will always be handsome to me. Days passed and the same things happened. My dad visited us and he brought some news that gives me hope. Nakakita na ako ng eye donor mo, anak. Finally. Niyakap ako ni Daddy dahil sa tuwa niya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Masaya ako na excited na kinakabahan. Hindi ko talaga alam. At hindi ko yun maipaliwanag. Niyakap ko ang daddy ko habang umiiyak. I've been waiting for this for years now.
We have to go back to the Philippines immediately to start your operation. Natigilan ako. Babalik kami sa Pinas? Nandun ang taong sumira ng buhay ko. Paano si George? Paano kapag nagkita sila ng tatay niya? My dad seemed noticed my silence because he followed up a question. Natatakot ka? Sa Buenavistas? Marahan akong tumango. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya at hinawakan niya ang kamay ko. Nandito lang ako, anak. Ayoko nang makita kang nahihirapan pa. Nandito ako para sa'yo. Anito. And that man, hindi ko siya papalapitin sa'yo. Lalong-lalo na sa apo ko. Gusto ko na rin may magmana ng kumpanya natin, Angelica. Tumatanda na ako. I need you to inherit it. With my perseverance to gain my sight again, I went back to the Philippines. 3 days after I arrived, I started my checkup. A few weeks later, I will begin my operation. Walang nakakaalam sa pagdating ko dito. Tanging mga kaibigan ko lang. They visited me on our house. Ang ilang luha ng iniluhan namin nang muli kaming magkita. Alam nila ang sitwasyon ko. At sobrang galit nila kay Vince nung nalaman nila ang ginawa nito. They also know about my son. But I told them to do not make a fuss about me, neither my son. Tahimik na kami lang. I am happy that they are now successful. Architect and engineer. I am so happy for them. I may didn't reach my dreams, but the destiny has created another path for me to follow. I have another fate. Everything happens for a reason. At ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko ay ang aking anak. Habang papunta ako sa doktor, bigla na lang tumigil ang van na sinasakyan namin. Mang Neri, ano pong nangyari? Tanong ko sa driver namin. Flat po ang gulong, Ma'am Angelica. Sagot nito. Tinawagan ko na po ang isang driver para ipasundo tayo dito. Tumango na lang ako. Naghintay lang ako sa loob. Siguro po, ma'am, na-miss nyo na po itong eskwelahan nyo. Naalala ko pa noon dito kayo, inihatid noon. Nagtaka ako sa sinabi ni Mang Neri, ngunit bumundol din ang kaba sa dibdib ko nang mapagtanto ko ang sinabi niya. Nasaan nga ba tayo, Manong? I asked to clarify. Nasa Campson University po, ma'am. Iyon ba ang eskwelahan nyo noon? Tama nga ang hinala ko. Kung nasa tapat kami ng Campson University ngayon, marahil ay nandito rin si Vince. Hindi na ako mapalagay sa kinaupuan ko. Kahit naman magpakita siya sa harapan ko ngayon, hindi ko naman siya makikita. Kasi nga, bulag ako. Bobo ko lang. Ma'am, nandiyan na po ang sundo natin. Mang Neri announced. Kinuha ko ng tungkod ko. Dahan-dahan akong lumabas habang inaalalayan ako ni Mang Neri palabas ng sasakyan. Panaykapit ko pa sa kung ano man ang mahawakan ko para makabalanse. Tuluyan na nga akong nakalabas. Maya-maya ay dalawa na silang nakaakay sa akin, papunta sa isang sasakyan. Nang naramdaman ko nang malapit na akong makapasok sa loob ng sasakyan, may bigla na lang tumawag sa akin. Hindi ko na alam ang nangyayari dahil isinara na ng driver ang pintuan ng sasakyan. Ang narinig ko na lang sa labas ay boses ng aming driver. Pasensya na po, sir. Umalis na po kayo. Iyon na lamang ang mga narinig ko. I look for the button to open the window. Manong? Sino po yan? Anong nangyayari? Angelica? Dinig kong sigaw ng isang lalaki sa pangalan ko. Hindi ko na narinig pa ang nangyari nang sumara na ang pintuan at umandar ng sasakyan. I asked the driver once again, but my question wasn't answered specifically. Hanggang sa makarating kami sa klinik, hindi na nawala sa akin ang nangyari kanina. You are ready for operation, Miss Magalona. A few more days to go at makakakita ka na. The doctor informed. Umiti ako at nagpasalamat sa kanya sa magandang balita. Lumabas ako habang akin ni Mang Neri. Ma'am, iiwan ko muna kayo saglit dito dahil kukunin ko lang ang wheelchair nyo para hindi na kayo mahirapan pa. Sabi ni Mang Neri. Tumango at pinaupo niya muna ako sa bench bago siya umalis. Ilang minuto pa ako naghintay.
I was just humming while waiting for Mang Neri. Then suddenly, I heard someone clear his throat beside me. May umakin na sa akin at pinaupo na ako sa wheelchair. Bilisan po natin, Mang Neri. Naghihintay na po si George sa bahay. Nakangiti kong sabi. I still remember how my little George told me to hurry. Sabay din daw kasi kami kakain ng dinner. He even said, I love you earlier. Natawa pa ako habang sinasabi yon. Hi, my dear George. Maya-maya ay naramdaman kong parang bumilis ang pagtulak ng wheelchair at na hindi man lang sumasagot si Mang Neri. Naging tahimik pa ito. Palagi naman itong sumasagot kung nagsasalita ako Nakakapagtaka lang. Hanggang sa makarating na kami sa ground floor, hindi pa rin ito nagsasalita. Muntik na akong mapatili ng buhati niya ako. Buti na lang napigilan ko. Mang Neri? No need to carry me. Nakakalakad pa naman ako. Nautal kong sabi sa kanya, pero hindi niya ako pinakinggan. Instead, he just continued carrying me. Ang ipinagtataka ko pa ay parang biglang naging matigas ang dibdib ni Mang Neri. At saka parang mas lumaki ang braso nito. Parang ang pakiramdam ko ay malaking tao ang kumarga sa akin. Kinakabahan ako. Iba na ang kutob ko. Itinaas ko ang kamay ko at kinapa ang ulo ni Mang Neri. Nanlaki ang mata ko nang maramdamang may buhok ito. Kalbo si Mang Neri. Pero ba't may buhok itong kumakarga sa akin? Gusto ko sanang sumigaw. Pero parang andito na ulit ako sa loob ng isang sasakyan. Katabi ng lalaking to. Sino ka ba? I shouted, but I am quivering in fear. Dinig na dinig ko ang malalalim niyang paghinga. And who the hell is that, George? Ganti rin ito. Napakunot ang noo ko. His deep and masculine voice sounded familiar. Ibaba mo na ako. Nagwawala na talaga ako sa loob ng sasakyan kahit na hindi ako makakita kung ano na ang natatamaan ko. Dala ko pa rin kasi ang tungkod ko. Stop it! May mga daing na akong naririnig galing sa lalaki. Hindi nagtagal ay kinuha niya ang tungkod ko. Pero ganun pa man, may kamay pa naman ako para paghahampasin siya. Baby, stop it! Natigilan ako. Baby? Naramdaman kong hinawakan ng lalaki ang kamay ko at medyo lumapit siya sa akin. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking tenga. Yes, baby. It's me. You're damn professor. Iuwi mo na ako, Mr. Benavista. Ano pa bang kailangan mo sa akin, ha? Wala na akong lakas pa. Alam kong gabi na at hindi ko na alam kung saan niya ako dinala. Ilang pakiusap na ang ginawa ko, pero hindi niya pa rin ako pinakikinggan. Kailangan nating mag-usap, Angelica. Sagot nito. Natawa ako ng mapakla. Talk? Ano pa bang pag-usapan natin? Wala nang nag-uugnay sa atin, Vince. Wala na. Nakaupo ako sa kama at hindi ko alam kung nasaan siya. Basta ang alam ko lang ay malapit lang siya sa akin dahil dinig ko ang hininga niya. Siguro nga wala na. Your brightness made me a fool before. Niloko mo ako. Pero hindi ko alam why I keep coming back to you. He sounded so sincere. Pero hindi ko naman talaga siya niloko. My feelings for him before was true. Minahal ko naman siya. Nasabi ko lang sa kanya yon para hindi masyadong masakit sa party ko na niloloko niya ako. Nasira ang buhay ko dahil sa kanya. But in his last statement, my heart throbbed. Niloko mo rin naman ako sabi ko. Ngayon ay parang nahihiya ako. Wala namang dahilan para mahiya ako sa kalagayan ko. Pero yun ang nararamdaman ko ngayon. I feel so insecure. Baka nga siguro pinagtatawanan niya ako. Dahil bulag ako ngayon. Siguro iniisip niya na karma ko ito. Mas lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko sa mga ideya na pumapasok sa isip ko. Gusto mo bang gumanti sa akin, ha? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ngayon? I am miserable. Dapat magsaya ka na. Naiiyak na sigaw ko. Sinubukan kong tumayo, ngunit may kamay agad na humawak sa braso ko para alalayan ako. Be careful, baby.
he worriedly said. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. How can he be so calm? Galit ako. Pero ang kalmado niya. Ramdam ko pang pag-aalala niya sa akin. Pinagtatawanan mo na ba ako sa kalagayan ko ngayon? I heard him. That's ridiculous. Why would I? Kasi nga bulag ako. Eh ano naman? Kontra niya. I can't stand it anymore. What is points? Siguro gusto niya lang bumalik sa akin para gantihan ako. I can still remember what he said last time. Sabi niya na pagbabayaran ko ang ginawa kong panloloko sa kanya. Bitawan mo na ako, please lang, Vince. Doon ka na lang sa Professor Danilin mo. Kasi bagay naman kayo. Umalpas na naman ang galit sa dibdib ko. I love the both of them. Simula hanggang kuko hanggang sa bunbunan ko. She has nothing to do with this. Bakit naman siya napasama dito? I chuckled with no humor. See? Pinagtatanggol mo pa. Niloko niyo nga ako noon, diba? Hindi ko ginawa yon. She kissed me and I pushed her, Angelica. Wala akong ginawa. Sadyang nakita mo lang kami sa ganoong posisyon. Hindi kita magagawang lokohin. Sinungaling. Nung nag-cool off nga tayo, palagi kayong magkasama. Sabi ko pa. Hindi niya ako mapapaniwala sa simpleng ganyan niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Tila pagod na yata ito sa akin. Tama lang yan. Hindi ako madaling maniwala. What happened caused me a lot of trouble. Galit na galit ako sa kanya. Maupo muna tayo, Angelica, para naman makapag-usap tayo ng maayos. At pagkatapos nito, iuuwi na kita. Pakinggan mo muna ako kasi. Maayos na pakiusap niya. At para matapos na ito, ay pumayag ako. Bumalik ako sa pagkakaupo para pakinggan siya. Pero kahit na mapakinggan ko pa ang side niya, wala nang mababago. Gusto ko nang umuwi dahil alam kong naghihintay na ang anak ko. Professor Danilin lost her mother that time. Kaya as her friend, I comforted her. Halos kitlin na niya ang sarili niyang buhay dahil sa sobrang lungkot ng pagkawala ng nanay niya. May pinagsamahan din naman kami ni Danilin, Angelica. We were blockmates before, kaya palagi ko siyang sinasamahan noon. And that night, yung nakita mo sa amin, lasing na lasing siya noon. Hindi ko nakita agad na halikan niya ako. Sa nakita mo man o wala, itinulak ko siya. Habang pinapakinggan ko siya, hindi ko may pagkakaila na nalinawan ako sa paliwanag niya. Tila gumuho at naglahong lahat ang galit ko. My walls broke down. Hindi ko man nakikita ang mukha niya ngayon, pero alam kong totoo siya. Pero ganun pa man, hindi na maibabalik ang lahat. Hindi madali sa aming dalawa ang nangyari, lalong-lalo na sa akin. May mga bagay na mahirap ibalik. Tapos ka na ba? I tried to act like I am not affected at all. I've been loyal to you, Angelica. It's always been you. Sabi ko, tapos ka na? Pagmamatigas ko, natahimik siya sandali at hindi na umimik. At kung hindi ako magkakamali, may singhot akong naririnig. Wala na ba talaga? Nautal pa ang kanyang boses habang tinatanong niya yun sa akin. Umiiyak ba siya? No way! Pinilit kong magpakatatag sa harapan niya. Hindi mo pa ba naalala ang sinabi ko sa'yo noon? Pues, ipapaalala ko sa'yo. Napalunok ako. Hindi kita mahal. What we had before was just a lie. And you are lucky that I gave my body to you. Well, enjoy your company, so not bad. And you know what? I still blame you for what happened to me right now. You are the one I blame kung bakit ako bulag ngayon. That night, I got into a car accident, Vince. At nawala ang paningin ko. At naging miserable ang buhay ko for almost 5 years now. Kaya hindi mo ako masisisi. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. I am also miserable for your loss. Angelica, nawala ka na lang. At hindi mo alam kung gaano ko sinisisi ang sarili ko ngayon. Para ma akong pinapatay, Angelica. Sobrang sakit mo namang mahalin. Hindi ko na talaga napigilan at tuloy nang tumulo ang luha ko.
Alam ko umiiyak na rin siya. Dama ko ang sakit sa boses niya. Parang pinipiga ang puso ko. Oo, Vince. Masakit akong mahalin. Pero bakit mahal pa rin kita? Sa loob ng halos 5 taong wala ka? Hindi ka man lang nawala sa isip at puso ko. Kung alam mo lang, Vince, mahal na mahal kita. Umaasa ako noon na baka balang araw, hahanapin mo ako. Kami ng anak mo. Pero nawala yon. You never showed up. Ipinagtatanong ko siya sa mga kaibigan ko, pero wala silang balita. Dahil hindi na nila nakita pa si Vince. Ang nasa isip ko that time, baka nagpakalayo-layo na sila kasama si Professor Danilin. At nang ipanganak ko si George, umaasa ako na makikita ko si Vince sa harapan ko. Dahil napakahirap ng sitwasyon ko. Umasa ako noon na baka maayos pa ang lahat. Pero wala siya. Kahit ang daddy ko ay walang balita sa kanya. Tinalikuran niya na nga siguro kami noon.